May makakausap tayong internal medicine specialist. Siya si Dr. Edsel Magtoto. Kasama natin siya via Zoom. Good morning po, Doc. Good morning po. Welcome po sa Kapwa Ko Sagot Ko. Hello, good morning. Magandang umaga po sa inyong lahat and thank you for having me. Ayan. Ayan po, simulan na natin, sir, yung discussion tungkol sa cancer. Actually, if I'm not mistaken, yung kapatid ng isa sa mga anchors natin dito, si Miss Alice oo nga, pinost Noel, yun. ay yung kapatid niya yata ay cancer, if I'm not mistaken, ang ikinamatay. So, sir, ano bang status ng cancer sa ating bansa? Ano ba ang mga common cancers na meron ang mga Pilipino, sir? Okay, today, actually for the month of February, we're celebrating the Cancer Awareness Month. Actually, noong February 4, specifically yun ang ating Cancer Awareness Day. And this year, ang tema natin is uniquely united, kung saan napagsasama-sama ang mga pamilya at mga pasyente na nag-suffer at yung iba nga ay namayapa from cancer. And gaya po nang na-share nyo kanina, cancer is actually very close to my heart because last year, I lost my mom from her battle with lung cancer. So, I appreciate that. So, alam nyo, ang cancer ay isa pa rin sa mga leading causes of mortality, hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Sa katunayan, approximately 10.6% ang prevalent rate increase ng mga taong nadadiagnose ng cancer sa Pilipinas alone, no? Compared to in 2010 na 7.8% yung mga nadadiagnose sa cancer. So, ang kadahilanan kung bakit marami ang nadadiagnose is because we're more aware already, no? Mas health conscious na tayo ngayon, mas marami na tayong nalalaman. Maraming salamat sa social media at kay Dr. Google kung saan may mga tips na agad ang mga tao on how to prevent cancer. Dahil tumataas po yung awareness sa cancer, bumababa din po ba yung bilang ng mga namamatay dahil sa cancer? Very good question. You know, ang pinakamalungkot na parte ng journey ng mga pasyenteng may cancer, especially with the leading mortality cases like lung cancer, for example, nape-prevent natin or napoprolong rather yung buhay or the life expectancy rate of people suffering from cancer, especially the cancer, the killing ones, no, or the top mortality cases. So with the advent of new technology and science, marami na tayong mga specific chemo drugs. We have immunotherapy that targets specifically that cancer cells, no, para mas mapahaba ang buhay ng ating mga pasyente. But sad to say, mapapahaba natin pero hindi natin eventually matatanggal. Meron tayong mga tinatawag na in remission kung saan may mga pasyenteng sinuswerte na for quite some time nananahimik or totally nawala ang mga cancer cells sa kanilang katawan. But of course, they have to be very cautious. Kailangan ng consultation at follow-up check-up sa kanilang mga oncologists or mga internal medicine doctors para sa susunod hindi babalik ang kanilang cancer, because if that happens, mas magiging aggressive, no, or agresibo ang mga cancer cells nila. Doc, ano bang mga common cancer na nakukuha o meron ang mga Pilipino? Oo, so according to the latest statistics from World Health Organization sa Pilipinas, ang number one pa rin, no, ay lung cancer, which is number one cause of death among cancer, no, and yan nga yung kinamatay ng aking magandang nanay, no. At syempre ang mga sumusunod dyan, we have breast cancer, which is the most common among women. And then we have prostate cancer, na isa din sa mga arising cases natin lately. We have number 4 is prostate cancer among men. At syempre, nandyan pa rin yung colorectal cancer natin. Na isa din sa mga kumikitil ng buhay sa atin, sa mga Pilipino and of course globally. Doc, syempre alam naman natin sa ngayon, wala talagang gamot pa sa cancer. Meron tayong mga procedures like chemotherapy, radiation therapy, and yung mga operations, surgeries para tanggalin yung cancer cells. Pero syempre kinatatakutan talaga siya dahil nga wala pa talagang gamot. So, meron po bang mga paraan para makaiwas sa cancer? Kasi yung iba sinasabi, genetics daw ang cancer. Pero iba nating ma-prevent na magkaroon tayo ng cancer? Go ahead po, Doc.
Very, very beautiful topic to discuss. No? Actually, napaka-broad ng cancer to begin with. Pero I want to suggest to everyone, sa lahat ng mga nakikinig sa atin, to start your cancer prevention journey right away. No? So, how do we do this? Alam niyo, yung mga simpleng annual physical exams sa mga opisina natin at sa mga trabaho natin is very, very helpful. We do complete blood tests, yung mga CBC natin, and even chest x-ray are very good initial screening para ma-prevent natin ang cancer o ang paglala nito. For instance, ang aking magandang nanay, she had no symptoms at all. But we do annual checkups sa mommy ko. So walang ubo, walang sipon, hindi nangangayayat, walang weight loss, no loss of appetite. When we did annual screening of chest x-ray, nakita na may bukol ang mommy ko sa kanyang right anterior lung. And ang kagandahan ng initial screening or maagang prevention is instead na sinasabi ng mga libro na kasi stage 4 agad na diagnose ang mom ko, no? Sabi ng mga libro, she only has 6 to 9 months to live. But my mom, because it was an early detection somehow, na walang simptomas, nabuhay ang mommy ko for almost 4 years from lung cancer. Oo. So yun ang kagandahan ng early prevention. Again, CBC, chest x-ray, and of course, let's live stress-free. Yan ang isa sa mga gusto kong sabihin sa mga tao, no? Stress-free because it can really add up to fatigue at syempre eventually bumababa ang immune system ng isang tao. So importante kung kumain tayo ng magaganda at malulusog na pagkain. Ang turo sa atin ng DOH ay yung pinggang Pinoy, yung Go Grow Glow Foods. Yan, isa po yan. At syempre, matulog ng tamang oras, no? At least 6 to 8 hours a day para sa mga edad natin po, no? At syempre mga vitamins po, very, very important. Doc, at dun sa mga may comorbidities, go ahead, Doc. Yeah. Go ahead po, Doc. Sige lang po. At doon sa may mga comorbidities, may mga hypertension, diabetes, importante you seek consult sa mga espesyalista. At lastly na lang, kung meron nga kayong mga genetic or risk factor, for example, kagaya ulit ng mami ko na yung kanyang tatay, ang lolo ko ay namatay from lung cancer, marapat-dapat na talagang very aggressive po kayo sa pag-prevent with initial screening test. Doc, sa US kasi, maraming mga Hollywood actors yung nagpapa-pre-screening ng kanilang mga sakit. Diba si Angelina Jolie, parang meron siya nakita na parang she's more susceptible to breast cancer. Is that technology available po sa ating bansa? Baka pwede siyang ma-avail ng ating mga kababayan kung talagang natatakot tayo na prone tayo sa pagkakaroon po ng cancer. Napakaganda, no? And we're very fortunate, that we're living in a more advanced medicine and technology where it's readily available. And to answer that question, yes, meron na pong mga hospitals dito sa Pilipinas like St. Luke's Global, we have Makati Medical Center, the Medical City at kung saan man ako sa De Los Santos Medical Center also. Meron tayong mga specific tumor markers, no, na pwedeng magbigay sa atin ng mga hudyat na meron tayo or posible tayong magkaroon ng mga ganitong klase ng mga cancer. And of course, yun nga, with screening, kagaya ng ginawa ni Angelina Jolie, meron siyang mga pinatanggal na parte ng kanyang breast, no? Dahil nga, nasabi niya na prone siya dito, no? So, still, prevention is better than cure. Doc, maganda yung sinabi mo kanina, yung tungkol sa stress. At bukod sa cancer, di ba, madami ding mga sakit na nakukuha ang isang tao dahil sa stress. Sabi nga nila, di ba, kapag mabait kang tao, siya pa yung mabilis magkaroon ng sakit kasi sila yung mga nagkikimkim ng galit, sila yung nagsistress inside. Diba? Dok, ano ba yung mga sakit bukod sa cancer na kukuha natin sa stress? Alam nyo, ngayon, no, very very timely yung influenza-induced pneumonia. No? Kamamatay nga lang ng super sikat na si Sunshine, no, or si Barbie Sue. This kind of infections kasi, nakukuha yan ng mga taong may mababang immune system. And syempre, when we're stressed with our work, with our life, alam ko naman, pera ang isa sa mga araw-araw na problema natin, no? Nakakadagdag ito para bumaba yung immune system natin. Imbes na labanan ng ating mga WBC or ang ating mga soldier cells, yung mga pangkaraniwang mikrobyo sa paligid natin because madumi, minsan talagang hindi natin may iwasan ng viral infection.
Instead na malakas ang immune system natin, because we're stressed, bumababa po talaga ito, no? Dahilan para tayo ay makakuha o yung induce nga, no, or makareceive ng mga bacteria at virus sa ating katawan. That's why talagang importante that we live in a stress-free environment. Doc, balikan ko lang po yung sa pag-prevent ng mga cancer, lalo na po sa prostate at sa breast cancer. Doc, di ba may mga self-test naman na ginagawa, yung parang pagkapa sa breast at sa private area din ng mga lalaki na makatutulong para malaman kung meron ba silang bukol? Yes, very good question. Talagang, alam niyo po, ang annual physical exam and self-examination kagaya ng self-breast exam is very important. Kung may mga nakikinig pong nanay ngayon at mga kababaihan na nasa reproductive age, very important to do self-breast exam. Tataas nyo lang po ang inyong kamay, haharap sa salamin, at kakapain po gamit ang tip ng inyong mga palad, no, ang inyong mga fingertips, and then you just exam from inner hanggang outer hanggang sa kilikili. Ito po ang unang-una actually na paraan para malaman kung may bukol po ba ang isang babae, no? At pagka natuklasan mo ito, kumonsulta ka agad sa inyong mga OB-GYN or sa mga internal medicine doctor para ma-screen ka further for certain examinations kung may breast cancer nga ang isang pasyente. Sa mga kalalakihan naman, syempre, importante ang history, ang mga medyo may edad 50 pataas, itong mga tatay natin at mga lolo na nagsasabing ihi ng gabi, tayo ng tayo. Ito po ay isang senyales na lumalaki ang prostate, no? Ito yung prostate hyperplasia. So ito po ay may tendency na pwedeng transform ang mga cells na ito into cancer cells. So maganda po na ma-examine sila. Annual physical exam, of course, yung digital rectal exam kung saan pinapasok nga ng doktor ang rectal area ng isang pasyente kung saan malalaman kung enlarged ba ang prostate. Of course, aside from that, we have ultrasound and CT scans to see yung sitwasyon or kalagayan ng prostate, and blood works up to check if the prostate is elevated. At ito ay isang senyales nga or hudyat na pwedeng may cancer ang isang pasyente. Dok, syempre kasama din dyan yung pag-iwas sa paninigarilyo, pag-inom. Kasi nakakadagdag yun sa sa ating mga sakit sa katawan. Kumbaga, sinisira rin kasi nila yung ating mga internal organs, Dok. Yes, oo. Napaka-importante niyan. It's still always part of our healthy tips sa ating mga pasyente, sa akin, sa inyo, na talagang number one, hindi lang avoid but to quit smoking. Yan ang turo sa atin ng WHO at Department of Health to really stop. If you want to stop smoking, quit right away po. No? Cessation, ibig sabihin, para mawala yung mga withdrawal syndrome na tinatawag natin. Because the more you lessen, paunti-unti, the more na mas hinahanap ng katawan. No? So, ang kanilang turo, ang kanilang payo ay itigil right away ang pag-yosi. And of course, yes, oo. And then sa alcohol talagang stop also the intake of alcohol. Kasi alam nyo, wala talagang mabuting maidudulot ang alcohol sa ating katawan. No? Maliban lang sa mga red wine that is actually good for the heart. Pero for alcohol per se, it can just cause fatty liver and then would end up for cirrhosis. At yung iba nga, nagkakaroon ng liver cancer, which is an arising case also of cancer mortality in the Philippines. Dok, meron din pong bakuna, di ba, sa mga ilang cancer like cervical. Ano pa po ba yung mga cancer na may bakuna na ngayon? Yan, oo, napakagandang pag-usapan natin, no, for the treatment and prevention. So kanina na-mention natin, wala nga pong agarang lunas, but there are chemotherapeutic that has been readily available for years already para mas mapaganda ang buhay at maprolong ang lifespan ng mga taong may cancer. I mentioned to you the immunotherapy, yun yung tinake ng aking mama, no? At pati na rin ang isang famous senator natin, si Miriam Defensor Santiago. These are not chemotherapeutic, but they are targeted treatment dun sa specific
specific talaga na cancer cells. No? Ito yung makabago sa research natin. And for prevention, we have vaccines that are readily available. Actually po, sa ating mga health centers, meron po tayong mga hepatitis vaccines A and B. These are very important kung gusto nating maiwasan ang mga liver diseases and viral liver diseases. Meron po tayong mga HPV, no, or the human papilloma virus, which are would cover for our STDs sa pagkakaroon natin ng mga genital warts, which in the long run, kapag hindi po natin nagamot, pwedeng mag-cause ng cervical cancer. So yung mga kabataan, babae, 9 years old pataas, and including men, no, especially po for MSM or yung men having sex with men, very, very important to receive HPV until the age of 45. Kasi, pwedeng ma-prevent po nito ang mga anal cancers, throat cancers, lalo na sa mga kalalakihan who are active, no, sa mga kanilang risky sexual behaviors. Bakit kaya, Doc, kanina na and then, ano pa ba? Bakit, Doc, kanina na pag-uusapan natin yung sa lung cancer, ano? Bakit may mga nagkaka-cancer na? Halimbawa, hindi naman nag-yosi, hindi naman nag-vape, healthy living naman siya. Bakit kaya sila nagkakaroon ng ganoon? Alam nyo, may mga tinatawag tayong idiopathic, no? Or ibig sabihin, we really cannot tell bakit, no? In a world na kung saan marami na tayong processed foods, preservatives, bukod sa genetics, bukod sa mundong ginagalawan natin ngayon, meron talagang mga tinatawag na kapag minalas talaga, no? Na nagkakaroon ng cancer. Oo. But nonetheless, malaking risk factor pa rin ang genetics, malaking risk factor pa rin po ang lifestyle, at malaking risk factor pa rin po yung mga pagkain at lifestyle na pinamumuhayan po natin, no? Pero ayun nga, still prevention is still very, very important para maiwasan po natin ang mga ganitong klaseng sakit. Okay po, maraming salamat, Doc. Sige po, we'll give you this time po para magbigay po ng mga panghuling mensahe sa atin po mga taga-subaybay. Go ahead, Doc. Ayan. First of all, maraming salamat for this invite, and we're celebrating Cancer Awareness Month. Actually, it's a commemoration para sa ating mga pamilya at sa ating mga kabarkada o kapatid who have been suffering at yung iba nga ay namayapa from cancer. Alam niyo po, isa po ito sa mga pinaka-nakakatakot na sakit, no, na makukuha natin sa ating buhay. And the very important thing here is we start our cancer prevention immediately by doing annual physical examinations, by doing initial screenings like complete blood count, chest x-ray, ultrasound. Ito po ay maganda kung mahal ninyo ang inyong pamilya, magulang, kapatid at inyong sarili. Do so, no? Kumonsulta sa inyong pinakamalapit na espesyalista at doktor para maiwasan at maagapan po natin ito, because cancer is manageable at pwede po natin itong maiwasan at matreat kahit papaano with the advancement of medicine and technology that we have today. So, uniquely united ang tema ng cancer this year. So, kung meron kayong mga kapatid or mga kapamilya at kaibigan who are suffering from cancer, importante that you talk to them. No, maganda po na maparamdam natin sa kanila that they're not alone in this battle, because it's a tough battle talaga that they're facing. Pero with support and yung psychological support that we give to these patients is very, very important para araw-araw is a win, no? It's a win for them as they conquer and fight through cancer. So, ayan, punta na kayo sa inyong mga pinakamalapit na specialista at clinics and go and have yourselves tested. Opo. Okay, maraming salamat po, Dr. Edsel Magtoto, isang internal medicine specialist. Sa ating mga kababayan, sana ay marami kayong natutunan tungkol sa cancer. Ngayon pa man ay ipinagdiriwang ang Cancer Awareness Month. Ayan, maraming salamat, Doc. Okay. Thank you very much. Maraming salamat po.